Huminto si Marlon pag-akyat at seryosong nagtanong. Ano yun? Lumapit si Marlon sa kanya at bumulong. May taksil sa pamilyang Alba. Kanina habang pinuntahan mo si Miss Loizaga, may isang bodyguard na patagong pumasok sa bahay at sinubukang iligtas ang iyong ama. Nahuli na namin siya at hinihintay ka na namin para sa interogasyon. Malaki ang posibilidad na gawa ito ni Vincent Alba. Simula nang ipatapon to sa bansang Quebec, patuloy itong gumagawa ng mga lihim na hakbang sa likod ng mga eksena. Ngayon na muling nakabawi si Zephyr, patuloy siyang gumagawa ng gulo kasama si Vincent. Laban kay Marlon, may nangyari sa kumpanya, isang malaking kliyente ang nawala, isang sasakyan ang sumabog at ngayon ay may nagtatangkang dukutin ng ama ni Marlon. Naiinis si Marlon. Lumingon siya kay Sarah at sinabing, Sarah, may kailangan ako asikasuhin sa kumpanya. Babalik ako bukas ng umaga para makita si Lola. Sige, sagot ni Sarah nang walang pag-atubili. Mas maaga nga itong umalis, mas mabuti. Ngunit matagal nang palaisipan kay Sarah si Nia. Ang babaeng yun, anong relasyon nito kay Marlon? Habang naglalakad si Marlon palabas ng pinto, tila malalim ang iniisip niya. Hindi niya napansin ang isang bato sa daraanan at muntik nang matumba nang maapakan nito. Dali-daling inalalayan siya ni Nia. Ang tinig nito'y bahagyang nakakaakit. Sir, niyakap siya nito at sumigaw ang halimuyak ng pabango ng babae. Napakunat ang noo niya at tinulak ito palayo. Kitang-kitang sakit sa mga mata ni Nia. 4 na taon na nakakalipas. Umibig si Marlon kay Sarah, ngunit dahil sa kakulungan ng kapangyarihan pinatapon siya ni Zephyr sa ibang bansa para sa isang proyekto. Sa panahong iyon, pinili niyang proyekto tinalikuran si Sarah. Dahilan ng kanyang matinding pagkakonsensya. Noong gabing iyon, uminom siya ng sobra. Hindi natiis ni Mia na makita siyang nagpapahirap sa sarili. Kaya pinuntahan siya nito sa club para sunduin. Ngunit sa hindi inaasahan na pagkamalan ito ni Marlon na si Sarah, niyakap ito at hinalikan. Si Mia ang taong pinaka may alam tungkol kay Marlon. Na nagsisimula pa lamang siya sa Alba Group, isa lamang siyang karaniwang empleyado. Ang kanilang boss ay si Vincent Alba na siyang namumuno sa kumpanya. Subalit hindi nagtagal na promote siya bilang general manager. Mas mataas pang position niya kay Marlon, meaning ito ay under niya. Siya ang boss ng lalaki. Madalas niyang nakikitang pinapahiya ni Vincent si Marlon. Inaalipusta, binubuli, ang kanyang puso'y labis na nasasaktan sa kaawa-awa nitong sitwasyon. Hinangad niya na matulungan to. Madalas pumapalpak si Marlon sa mga ipinapagawa niya. Subalit sa halip na magalit, namumuo lamang ang awa sa kanyang puso. Hindi niya mawari kung bakit ganun ang kanyang nararamdaman. Halata namang si Marlon ay isang taong may mataas na antas, ngunit araw-araw tong humaharap sa hirap. Minsan may empleyado sinadyang ipahamak si Marlon, gumawa ng masama at ibinintang sa lalaki dahilan upang masibak ito sa trabaho. Galit na galit si Marlon noon, halos mapatayin niya ang taong iyon sa loob ng conference room. Si Mia ang pumigil sa kanya at yun ang unang pagkakataong nakita niya ang tunay na pagkatao nito. Simula noon, sinimula ni Mia ang pagtulong dito dahil sa mataas na posisyon niya. Nagawa niyang alisin ang mga taong masama ang intensyon laban kay Marlon at nabago niyang pananaw ng ama nito para sa lalaki. Siya ang kaunabay ni Marlon sa bawat pagangat nito. Matagal na siyang umiibig sa lalaki, kaya handa siyang gawin ng lahat para dito. Kahit pang sarili niyang kaligayahan ay isakripisyo niya. Alam niya na maraming taong napatay si Marlon. Ngunit hindi siya natatakot. Sa halip siyang kumukonsinti sa lahat ng kawalang hiyaan nito. Kaya nung gabing iyon na mapagkamalan siya ni Marlon na si Sarah, hindi niya ito tinanggihan. May nangyari sa kanila buong magdamag. Ngunit kinabukasan na kunwari si Marlon na walang nangyari, hindi naglakas loob si Mia na ungkatin ito. Nanatili siyang tahimik sa tabi ng kanyang minamahal, walang opisyal na posisyon sa buhay nito. Nakita na niyang lahat ng kadiliman sa buhay ni Marlon. Mahal niya ito sa kabila ng lahat at nais niya itong protektahan. Hindi siya makakapayag na mapahamak ito. Ngunit nais ni Marlon na takasan ng kanyang kadiliman. Ayaw niyang mahalin ng isang taong nakakita ng lahat ng kanyang kapangitan. Para sa kanya, ang ganitong relasyon ay mapagpapaalala lamang sa kanya ng kanyang pangit na nakaraan. Isang bagay na hindi niya matatakasan. Mas pinili niyang mahalin ang babaeng nakakala niyang malinis. Isang babaeng nakikita lamang ang kabutihan sa kanya at naniniwala na siya ay isang mabuting tao. Matapos umalis ni Marlon sa bahay ni Sarah, agad na tumawag si Zephyr sa kanya. Natatakot siyang magalit ito at mahirapan siyang pakalmahin ito. Mamaya kapag hindi niya sinagot, tumunog ang telepono.
Nangilang sandali bago to nasagot ni Sarah, ngunit walang nagsalita sa kabilang linya. Hinihintay siyang magsalita. Nasa hagdanan siya. Tumingin sa paligid at nang masigurong walang tao, bumulong siya. Habi, nakauwi na ako. Tinawag niya itong Habi. Para maglambing at hindi makaisip magtampo. Baka bigla siyang puntahan ng lalaki at magulat ang kanilang sambahayan. Nang marinig ito, bahagyang nawalang lamig sa mukha ni Zephyr at tinanong siya. Pagkatapos mo sumama sa kanya kanina, wala kayong ginawang kung ano tama? Ang tinig niya isang lalaking nagsiselos. Napairap si Sarah kahit na hindi ito nakikita ng lalaki. Ano sa tingin mo magagawa namin sa loob lamang ng kalahating oras? Pangaasar niya dito. Ano yon? Sa kotse namin yan gagawin? Maraming pwedeng gawin sa kalahating oras. Napaunat si Zephyr mula sa kanyang pagkakaupo. Natigilan si Sarah at galit na sumagot. Nasa sakyan kami kanina at hindi siya kagaya mo na kapag inabot ng init ay kahit sa kotse gagalawin ako. Paano hindi ko katulad? Nagsinungaling ka nang sabi mo sa akin na walang ibang lalaki umararo sa'yo. Maliban sa akin? Tiimbagang si Zephyr sa kanyang tanong. Maaari nga kayang ginagamit ni si Sarah ng lalaking iyon? Visit ka. Baka gusto mong ikaw ang hindi ko pagbigyan kapag nagkita tayo. Kahit na mag-init ka, hahayaan na lang kitang magwala. Pananakot niya dito. Galit ang boses na yun. Nang marinig ni Zephyr na galit siya, natawa ito. Nagbibiro lang ako. Hindi nakakatawa ang ganitong klaseng biro. Hindi natawa si Sarah na parang pinapalabas nito na makati siyang uri ng babae. Pupuntahan ko na muna sa kwarto si Lola, kakatapos lang ng kanyang operasyon. Pagkatapos mo siyang dalawin, tawagan mo ko. Bili ni Zephyr sa kanya. Bakit? Nag-aalala ka rin sa lola ko? Nagtataka niyang tanong sa lalaki. Lola mo siya, bakit hindi ako pwedeng mag-alala sa kanya? Lahat ng mahalaga sa'yo, mahalaga sa akin. Kaya kailangan alalahanin ko siya. Dahil mahal kita. Mahimig lambing ang boses ni Zephyr. Hindi inaasahan ni Sarah ang sagot na yon. Saglit siyang natahimik at nagsabing, sige, sasabihin ko sa yung kalagayan ng lola ko mamaya. Pagkatapos binaba na niyang telepono at pumasok sa kwarto ng lola niya. Nasa kamang matanda, may bendang mga mata, kumakain ng lugaw at pinapakain siya ni Manang ang kasambahay. Narinig ang ingay ng pagbukas ng pinto, nagtanong si Milagros. Sinong dumating? Madam, ang apon po ninyo ang dumating, sagot ni Manang, narinig ni Sarah ang tinig ng kanyang lola. Sarah, ikaw ba yan? Lola, ako po ito. Hinawakan niyang kamay ng kanyang lola matapos lumapit. Lola, kumusta na po kayo ngayon? Hindi na masakit ang mga mata ko, pero hindi ko pa rin magamit sa ngayon. Sagot ng lola niya at nilagay ni Manang ang dalawang unan sa likuran nito para makasandal. Habang kausap si Sarah, hinaplos ng lola niyang kanyang kamay. Sarah, saan ka ba nanggaling nitong mga nakaraang araw? Hinahanap kita. Lola, may inayos lang po akong mga bagay. Tugon niya sa kahinaplos ang pisngi ng matanda. Tungkol ba ito kay Marlon? Tanong nito, natigilan si Sarah tumingin kay Manang. Sinabi ni Manang sa kanyang senyorita. Sinabi ko na po sa matandang tungkol kay Marlon nang lumabas siya mula sa ospital. Pasensya na po, hindi ko natupad ang pangako ko. Nagsalita si Milagros. Sarah, huwag mong sisihin si Manang. Hindi niya kayang magtago ng mga iniisip niya. Nitong huli habang inaalagaan niya ako, madalas siyang nagkakamalit mabasag ang mga pinggan. Alam ko may problema. Dahil sa kanyang pagtatanong, napilitan si Manang na magkwento. Hinawakan ni Milagros ang kamay ni Sarah at sinabing, alam ko ng lahat, matapos sabihin ni Manang ang tungkol dito, tumawag ako sa dati kong mga tauhan para mag-verify. Doon ko nalaman na lahat sila'y pinapaalis ng mga tauhan ni Marlon. Ngayon nasa kami ng mga tao niyang pangunahing negosyo. Doon ko lang napagtanto kung gaano siya kaambisyoso. Noong una, hindi niya ito pinag-isipan ng husto dahil sa hindi magandang kalusugan niya. Ngayon lang niya nalaman ng mga bodyguard na nakapaligid sa kanya ay pinadala ni Marlon para bantayan siya. Akala niya noon, nandyan ang mga to para protektahan siya. Narinig to ni Sarah at labis ang kanyang pagkapahiya. Pasensya na po Lola, kung hindi dahil sa akin hindi mapapahamak ang Sunigas International. Anak, huwag kang mag-alala, pinlano niya ang lahat ng ito. Wala kang kinalaman dito. Kung hindi dahil sa kanya, hindi kita makakasama. Mas mahalaga ka sa akin kaysa sa kumpanya. Malungkot ang tinig ng matanda, natapos marinig ang sinabi ng lola niya. Mas lalo pang nakaramdam ng guilt si Sarah. Bigla niyang naalala ang isang bagay at tinanong ang kanyang lola. Lola, sinabi niyo po sa akin na nagpa-DNA test tayo bago ako bumalik sa pamilya niyo. Pero noon, hindi ko alam ang tungkol dito. Maliwanag na noon pa lang ay may plano na si Marlon. Bigla niya itong naalala. Paano maayos si Marlon yun na ganun kung hindi nito napagplanuhan? Bago siya pumunta sa Amerika, malinaw na nagpa-DNA test na siya at ang lola niya. Pero hindi ito binanggit ni Marlon sa kanya.
Ang sinabi lang nito'y tutulungan siyang makaalis at makatakas kay Zephyr. Ngayon sa pag-iisip niya, mukhang matagal nang alam ni Marlon na apo siya ni Milagros. Pero hindi nito yun sinabi sa kanya. Pinilit siyang ilayo kay Zephyr para paghiwalayin sila. Kung si Zephyr ang unang nakaalam noon, matagal na siyang dinala ng dating asawa sa kanyang lola. At mawawalan ng pagkakataon si Marlon. Habang iniisip ito, kinilabutan siya ng matindi. Lumalabas na matagal na palang pinagpaplanuhan ni Marlon ang lahat mula pa sa 4 na taong nakakalipas. Tama, sagot ni Milagros. Kamakailan lang din niya napagtanto ito. Lahat ng ito'y plano ni Marlon. Sarah, alam ba ni Marlon na isa ka miyembro ng pamilya Zuniga? Hindi matandaan ni Sarah yun, ngunit habang inaalala niya ito, biglang may sumagi sa isip niya. Nung panahong iyon, pumunta siya sa tuktok ng bundok para bisitahin ang puntod ng kanyang ina. Naibuyang-yang ang pendant sa kanyang leeg. Noon napatingin si Marlon sa pendant ng may gulat at agad na sinabi sa anak na matalik na kaibigan ng ina nito. Naalala ito ni Sarah, kinuha niyang pendant na suot niya, nilabas at pinakita sa kanyang lola. Lola, makakapagpatunay ba na pagkakakilanlan kong kwintas na ito? Tinignan to ni Milagros at tumango. Siyempre, itong sagisag ng pamilya Zuniga, alam ito ng maraming tao sa mataas na lipunan sa Amerika. Nang marinig yun, tila nagkaroon ng linaw ang lahat ng iniisip niya. Matagal na palang alam ni Marlon na isa siyang miyembro ng pamilya Zuniga. Ngunit hindi siya kaagad dinala ni Marlon sa kanyang lola, bagkus ay hinintay nito na maghiwalay sila ng kanyang asawa. Saka siya inilipad patungong Amerika. Kaya matagal na nga palang pinagplanuhan ni Marlon ang lahat ng ito. Isa itong agila na nagbantay sa lakay. Kaya pala lagi itong naririyan para sa kanya. Panay pa naman ang kanyang pasasalamat sa lalaki. Niligtas siya nito. Yun pala, igigisa ng lalaki sa sarili niyang mantika. Napagplanuhan na nitong lahat para pangarap nitong mapalawig ang kanyang kapangyarihan. Paano nito nakayanan na magkunwari ng ganoon? Maging mabait at maalalahanin sa harap niya at mapagmalasakit na kaibigan. Yun pala'y unti-unti na siyang dinadagit nito. Dahil ba ito sa galit na meron siya sa pagitan ng ina niya at ni Zephyr? Kaya nais nitong gamitin ang lahat para makapaghiganti. Winasak nitong relasyon nila ni Zephyr at nilagaan siyang mabuti pagdating sa Amerika. Yun pala nakalatag ng lahat para sa palabas nito. Nagmukha siyang tanga dahil naisahan siya ng lalaki at plano pang pakasalan siya. Upang makamkam nito ang Zunigas International. At pagkatapos niyang makuha ang lahat ng ito, anong susunod niyang gagawin? Haharapin ba si Zephyr? Sa pag-iisip niya ito, naging maputlang mukha niya para siyang nawala ng lakas. Sinabi ni Milagros sa kanya, Sarah, kung hindi lang dahil sa aking kalagayan, kaya ko pa sanang mamahala sa lahat. Pasensya ka na at hindi kita maproteksyonan. Ngunit ngayon wala na siyang kakayahan at tanging ang isang USB flash drive lang ang kaya niyang ibigay kay Sarah. Apo, ang USB flash drive na ito ay naglalaman ng pinakamahalagang lihim na Zunigas International. Ang mga laman nito ay napakahalaga. Dati, nais ko sanang ibigay ito sa iyo pagkatapos mong magpakasal kay Marlon. Pero ngayon, alam ko na siya ambisyoso at hindi mapagkakatiwalaan. Isa siyang huwad na ginto. Dapat mong protektahan ng USB flash drive nito at dalhin ito sa bansang Quebec para hanapin ang aking dating tauhan na si Miss Ming. Nandun ang aming pangunahing pabrika. Pagdating mo doon, tutulungan ka niya. Paliwanag ng kanyang lola. Kailangan talagang maipadala ang USB flash drive na ito ngayon kung mapunta ito sa kamay ni Marlon matapos na ang Zunigas International. Maaring mas maganda doon at convenient sa main na pabrikang iyon dahil hindi pa yun napapakialaman ni Marlon. Tiningnan ni Sarah ang USB flash drive sa kamay ni Milagros. Ito bang hinahanap ni Marlon? Ito bang lihim na binanggit ni Vincent Alba? Siya ay nasa Quebec din. Ang swerte niya rin ay pupunta doon. Mukhang panahon na para magkita sila. Ngunit tumanggi siya nang umalis. Paano siya alis dalang mga lihim? Kung malaman ni Marlon na lahat, tsak na magagalit ang lola niya. Ayaw niyang magalit ang lola niya. Kaya iniling niyang kanyang ulo. Lola, hindi ko masusunod ang nais mo. Nasa kamay pa rin po ni Marlon ang pangangalaga sa papa ko. At sa inyo, ang nais ko'y makaalis dito na kasama ko kayo. Ang tatay niya nakahiga pa rin sa ICU. Kung aalis siya, na hindi kasama ang kanyang mga mahal sa buhay, maaaring magkaproblema siya. Baka magalit si Marlon at saktan ng mga to. Hindi niya ito kayang gawin. Sinabi ni Milagros sa kanya, walang problema Sarah, matanda ng lola mo. Okay lang na magbawas ng ilang taon ng aking buhay. Kung talagang hanggang dito na lang ako, okay lang yun sa akin. Ikaw ang mahalaga sa akin ngayon. Tumaas ang kanyang ulot maluhaluhang tinignan ng matanda. Hindi ako papayag, Lola. Ang plano ko, hihintay natin ang araw na kasal namin dahil sigurado ako
na magbabawas siya ng mga paghihigpit sa mga bantay. Doon tayo aalis ng sama-sama at tatakasan natin siya. Maraming beses iniisip ni Sarah ang bagay na ito habang nakakulong siya sa lugar ni Zephyr. Ambisyoso si Marlon Alba. Hindi siya nagtitiwala kay Zephyr. Hindi siya pwedeng magtiwala dito sa ngayon. Kailangan niyang makipagtulungan kay Vincent. Siya ang pangatlong pagpipilian. Gusto ni Sarah na maigligtas ang lahat ng kanyang pamilya. Masama si Marlon at hindi niya maasahan si Zephyr. Kailangan niya magtayo ng sariling lakas at hindi umasa sa iba. Siya ang magtatatag ng sarili niyang plano. Paano mo kami may sasama? Tanong ni Milagros. Pakiramdam niya hindi posible na dahilan ang buong pamilya pag-alis ng lugar na yun ng ganong kadali. Ngunit sumagot si Sarah. Lola, kilala mo ba si Vincent Alba? Siya ang prinsipe ng pamilya Alba. Inakusahan siya ni Marlon at pinilit pumunta sa Quebec. Ngayon gusto niya makipagtulungan sa akin para sabay naming harapin si Marlon. Nang marinig ang pangalan ni Vincent, tumango si Milagros. Kilalang kilala ko siya. Mabait at maasahang bata yon. May ilang koneksyon ng pamilya Zuniga at pamilya Alba. Nakita ni Vincent Alba si Milagros sa isang salo-salo nung bata pa siya. At palagi niyang tinatawag si Milagros na Lola Milagros na may sweetness. Siyempre, yun ay nung bata pa siya. Noon, naisip ni Milagros na kung meron lang siyang apo, sana'y may pagkakasundo kay Vincent. Lola, napagdesisyonan ko na ito. Maging maingat na lang po kayo sa sarili. Sa araw ng kasal ko, dadalhin ko kayo ni Dad sa Quebec. Hinawakan ni Sarang kamay ng kanyang lola at binigyan ito ng pag-asa. Biglang nakaramdam si Milagros na lumaki na nga ang kanyang apo at kaya na magplano. Gumiti siya at sumagot. Sige Lola, ikaw na lang ang mag-iingat ng USB drive pero mas mabuti kung maganda ka ng ilang pang USB drive. Para kung mapilitan, pwede mong ipakitang peke. Sabi ni Sarah sa kanyang lola. Tumango si Milagros. Sarah, nag-iingat ka sa pakipagtulungan kay Vincent. Huwag mo ipaalam kay Marlon ang lahat. Sige Lola, alam ko pong aking limitasyon. Pagsang-ayon niya sa matanda. Pagbalik niya sa kwarto, mga 10:30 na, hawak ni Sarah ang telepono at nakahiga siya sa unan. Iniisip ko anong susunod na gagawin. Ano ang sasabihin kay Vincent? Biglang tumunog ang telepono niya. Tinignan niya ito at nakita niyang tawag mula kay Zephyr. Bahagyang nalito si Sarah. Hindi niya alam kung bakit may nararamdaman siyang kailangan niya sabihin ang lahat tungkol sa kanyang lola. Kung mahal pa siya nito, baka matulungan siya ng lalaki. Pero pagsagot niya dito, ang tinig na hindi masayang si Zephyr ang kanyang narinig. Sabi mo magpapakabait ka ng camera dyan. Hindi niya gustong pakaramdam na hindi ito nakikita, lalo na't hindi malinaw ang relasyon ni Sarah kay Marlon. Takot siya na baka muling lokohin siya ng babae. Dahil dito napagtanto ni Sarah hindi siya pinagkakatiwalaan ni Zephyr. Unti-unting kumalma si Sarah at hindi na pinilit maging padalos-dalos sa mga sasabihin. Sumagot siya. Natutulog na si Lola kahit bumalik na ako sa kwarto para magpahinga. Bukod pa dito, wala namang surveillance dito. Nag-isip si Zephyr saglit. Pupunta ako para hanapin ka. Napaigik si Sarah. Ang mga bodyguards dito yung mga tao ni Marlon. Huwag kang magpadalos-dalos. Baka mapahamak ka. Kung dumating si Zephyr, malalaman ni Marlon yun at magiging mas magulong sitwasyon. Natatakot si Sarah na magdulot ng gulo kung gagawin ni Zephyr ang nais nito. Isang banta si Zephyr ngayon. Ang kanyang presensya ay magiging hadlang sa plano niya. Pinigilan niyang kanyang kaba at mahinahong sinabi. Habi, pwede bang bukas na lang ang pag-install ng surveillance? Maghintay ka na lang ng isang gabi. Hindi gusto ni Zephyr ang ideyang iyon. Mamimili lang si Sarah, maglalagay ng surveillance camera o babalik niya ito sa tabi niya. Kinagat ni Sarah ang ibabang labi niya. Talagang ang baliw na si Zephyr ngayon. Pakiramdam niya, may mga problema to sa pag-iisip. Ito ay sobrang mapagmatsyag, defensive at hindi nagtitiwala sa sinuman. Baka ang insidenteng 4 na taon na nakalipas ang dahilan kung bakit ito naging ganito. Sobrang paranoid at nakikiramdam palagi. Pero ngayon natatakot na siya sa lalaki. Paano kung talagang magwala ito't planong kunin siya pabalik sa Pilipinas gamit ang personal na eroplano? Wala na siyang magagawa. Nang marinig ang kanyang katahimikan, sinabi ni Zephyr, hindi na ako pupunta. Ipapadala ko na lang sa iba. Hawak ni Sarah ang telepono at nagsabi ng walang magawa. Zephyr, lampas na ng 10:00. Pwede ka bang bukas na lang ng umaga? Kung mag-aalala ka, pwede kitang samahan sa video call habang natutulog ako. Medyo huli na at talagang ayaw na niyang mag-abala pa ito. Malalim ng gabi, hindi nagsalita si Zephyr kaya't sinabi ni Sarah, hintayin mo ko, maliligo lang ako at mag-video call tayo. Pagkatapos tinigan niyang tawag na hindi naghihintay ng sagot mula kay Zephyr. Ginawa niya ito na sadya. Hindi niya gustong palagi itong nasusunod. Kumuha siya ng mga damit at pumasok sa banyo. Naupo sa toilet at gumamit ng pagkakataon upang tawagan si Vincent. Hindi niya ito makontak, kaya nagpatuloy siya sa pagligo.
Pagkatapos maligo, nagsuot siya ng nightgown at bumalik sa kama. Nang malapit na siyang mag-video call kay Zephyr, napansin niya mga larawan at gamit ni Lloyd sa kwarto. Hindi pwede makita ni Zephyr ang mga gamit ni Lloyd. Kung malalaman nito na may anak sila, baka agawin itong bata sa kanya. Agad na inilipat ni Sarah ang kanyang telepono at nagmadaling ayusin ang mga gamit ni Lloyd. Pinununan niya ng mga gamit ni Lloyd ang closet, sinara ang pinto at sumandal dito. Hinihingal. Tumawag si Zephyr sa video at sinagot niyang tawag na yon. Naka-white nightgown siya at hinihingal. Tinanong siya ng lalaki. Ano nangyari? Bakit kayo hinihingal? Nag-yoga lang ako saglit. Pagdadahilan niya, nagsalubong ang kilay ni Zephyr. Hindi ba't sinabi mong tatawagan mo ko pagkatapos mong maligo? Bakit ka nag-yoga? Kasi hindi naman yata ganun kaeleganteng mga yoga poses, kaya hindi ko na lang pinakita sa'yo. Sagot niya dito, saka siya bumalik sa kama at kumuha ng unan upang isandal ng kanyang likod. Si Zephyr sa kabilang linya ay naka-black na bathrobe, mukhang tapos na itong maligo. Nakasandal ito sa sofa na may hawak na baso ng alak. Uminom siya mag-isa. Mukhang hindi naniniwala ang lalaki sa kanyang dahilan, tinitigan siya nitong mabuti. Tumagilid ang puso ni Sarah at pakiramdam niya ay may pagkakasala siya. Kumuha siya ng kumot at inibang usapan. Bakit ka umiinom? Pinagmamasdan siya ni Zephyr ng ilang sandali bago sumagot. Bigla lang ako nakaisip na mag-inom. Masarap ba? Nakangiti niyang tanong. Mas masarap ka. Kinindatan pa siya ni Zephyr. Salbahe. Hindi niya maitagong kilig na kanyang nadarama. Hindi ka ba nasasarapan sa akin? Bahagya pang binuka ni Zephyr ang suot niyang bathrobe upang mahatan ng kaunti ang kanyang dibdib. Lalo lamang namula si Sarah sa ginawa ng lalaki. Ano ka ba? Umayos ka kasi. Masarap bang uminom? Hindi masama. Nagkibit balikat si Zephyr sa pagsagot. Tinignan ni Sarah ang malamig ang mukha nito. Natatakot na baka magalit si Zephyr. Kaya't sinadya niya sabihin, kung nandyan ako, makikipag-inuman ako sa'yo. Magtagumpay kaya si Sarah sa mga plano niya para maitakas ang matang lola kay Marlon. At tama kayang desisyon niyang makipagtulungan kay Vincent sa halip na kay Zephyr. Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.